Ang pagkakaroon ng isang mabuting kaibigan ay isa sa pinakamasarap na pakiramdam bilang isang mamamayan. Dahil kung meron kang kaibigan ay tiyak na naniniwala ka na hindi ka nag-iisa. At napakahirap ngang makahanap ng tunay na kaibigan, lalong higit sa panahon natin ngayon. Ngunit ating titignan kung paano nga ba nagsimula ang pagkakaibigan ng Israel at Pilipinas na hanggang ngayon ay tinetreasure ng ating bansa ang pagiging tunay na kaibigan nito sa bansang Israel. Atin itong pag-usapan, mga kaibigan. Nagsimula ang lahat sa panahon na kung saan napakagulo ng ating mundo. Isama mo pa itong Holocaust at ganun din ang pagpapahirap ng mga Hapon sa ating bansa. Ngunit ito ang isang napakagandang kwento ng pakikipagkapwa-tao ng ating bansa sa ibang nasyon. Ang tanong ay, paano niligtas ng Pilipinas ang 1,200 na mga Hudyo sa panahon ng Holocaust? Kahit sa edad na 7, alam na ni Lottie Hirschfeld na ang kanyang mundo ay unti-unting gumuguho. Iniwasan niya ang mga upuan na may tanda, bawal ang mga aso o mga Hudyo. Hindi siya maaring pumasok sa mga pampublikong paaralan at ang mga Nazi at ang kanilang mga galit na bantay na German Shepherd ay sumusugod sa kanilang tahanan. Itinatapon ang kanilang mga aklat sa apoy bilang isang bata. Sabi pa ni Hirschfeld ay malinaw sa kanila na may mga Hudyo na hindi inaasahan sa kanilang sariling tahanan. Sa paglipas ng panahon, lumalalim ang kanilang pangamba. Umalis ang kanyang mga magulang at pati na rin ang kanyang mga kapatid mula sa kanilang bayan sa Breslau, Armenia noong 1938 at naglakbay patungo sa isang hindi inaasahang bagong tahanan na tinatawag na Pilipinas. Mga 1,200 na European na mga Hudyo ang tumakas patungo sa Pilipinas mula 1937 hanggang 1941. Tinalikuran nila ang mga kamay ng mga Nazi na kung saan halos 6 milyon na mga Hudyo ang pinatay sa ilalim ng Nazi sa leadership ni Adolf Hitler. Marami sa mga Hudyo ay nagmula sa Austria at Alemanya, habang nagiging mas malupit ang mga patakaran laban sa mga Hudyo tulad ng mga batas ng Nuremberg. Hindi makapag-migrate sa mga bansa tulad ng United Kingdom at United States, kaya libu-libo sa kanila ang tumatakas sa mga lugar patungo sa Shanghai sa China, Sausa sa Dominican Republic at isa na dito ang Manila. Ang mga dumating sa Manila ay hindi nila namalayan na nakaligtas na sila mula sa Holocaust lamang upang masangkot sa giyera sa East Front kung saan inatake ng mga Hapon ang Pilipinas. Ang kabisera ng Pilipinas ay nailigtas pagkatapos ng isang masalimuot na buwang kampanya sa matinding labanan sa Manila, isa sa pinakamadugong labanan sa ikalawang digmaang pandaigdig na ngayon ay pinagdiriwang ang ika-70 na anniversary. At paano naging isang kanlungan ang Pilipinas? Si President Manuel Quezon, ang unang Pangulo ng Philippine Commonwealth, at isang grupo ng mga Amerikano na kinabibilangan ng Pangulo ng Estados Unidos na si Dwight D. Eisenhower at ang mga kapatid na Jewish American na Frieders ay lalo pang nag-alala sa pagtatrato sa mga Hudyo sa Europa noong huling bahagi ng dekada 1930. Sabi pa ni Russ Hodge, ang co-producer ng dokumentaryong Rescue in the Philippines, mayroon silang parehong pananaw sa mundo. Sila ay mga lalaking naunawaan kung ano ang nangyayari sa Europa. Ang dokumentaryong ito ay pinalabas sa Pilipinas kasama ang Pangulo ng bansa na noon ay si Benigno Aquino. Sa pamagitan ng poker, binuo ng mga kalalakihang ito ang isang estratehiya para dalhin ang mga refugee na Hudyo sa Pilipinas. Nanatili sa ilalim ng pamantay ng Estados Unidos ang Philippine Commonwealth kahit hindi nito maaring tanggapin ang mga taong mangangailangan ng tulong mula sa publiko. Hinanap ng komite ng mga nag-aalok ng silungan ang mga profesional na matataas ang kasanayan tulad ng mga doktor at mekaniko at ganoon na rin ang mga accountant. Noong 1938 dumating ang isang serye ng mga refugee kasama ang isang rabbi, mga doktor, mga kimiko at maging isang konduktor na si Herbert Sieber na nakaligtas mula sa Dachau concentration camp
at naging tagapagtatag ng Manila Symphony. Ngunit nabigo ang ambisyon ni President Quezon na buhayan ang 10,000 Hudyo sa timog na isla ng Mindanao dahil dumating ang matinding digmaan sa baybayin ng Pilipinas na hudyat ng isa sa pinakamalaking bakbakan sa Pilipinas ng mga Hapon, Amerikano at mga Pilipino. At dahil dito, marami rin sa mga Hudyo ang hindi nakaligtas sa mga bakbakang ito. Ngunit ganoon pa man, kinikilala ng bansang Israel ang kabutihan ng Pilipinas dahil sa pagkukupkup ng nasa 1,200 na mga Hudyo dito sa ating bansa, na hanggang ngayon ay kinikilala pa rin ito ng bansang Israel. Kaya nga naman, ang ating bansa lamang sa napakaraming bansa sa Asia ang grinant ng walang visa patungo sa Israel. At dahil dito, hanggang ngayon ay nagtutulungan ang dalawang bansa upang mapatatag ang sandatahang lakas ng bawat bansa. Kaya naman ang number 1 supporter natin maliban sa United States of America ay ang bansang Israel. Na sa susunod nating content, pag-uusapan natin ano nga ba ang mga naitulong ng Israel sa ating bansa at paano napatatag ang ating bansa at ang ugnayan ng Israel at Pilipinas. 1:15 verse 12 to 13. Ito ang aking utos, magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Walang pag-ibig na higit pa kaysa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Kaibigan, tayo ay magmahalan sa isa't isa. Nais ng ating Panginoong Diyos na ibahagi natin ang tunay na pagmamahal na buhat sa Kanya. Ipakita natin na tayo ay nag-iibigan dahil ito ang layunin ng ating Panginoong Diyos. Purihin ang ating Panginoong Diyos at salamat kaibigan sa iyong panonood. Tayo manalangin. Ama naming banal, makapangyarihan naming Diyos, kami po'y lubos na nagpapasalamat sa inyo dahil binigyan niyo kami ng oportunidad na mabuhay. Masilayan, Panginoon, ang kagandahan ng pagkikapagkapwa-tao. Masilayan ang kabutihan po ninyo na aming pong ipinapadama sa aming kapwa. Tulungan kami, Panginoon, na magkaroon ng tunay na pag-ibig sa aming kapwa. At higit sa lahat, kami po'y lubos na nagpapasalamat dahil kayo po ang aming tunay na best friend. Kayo po ang tunay naming kaibigan na kailanman hindi kami nilulubayan. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong ito. Gabayan kami at naway samahan lagi kami, Panginoon, sa lahat ng aming mga ginagawa sa mundong ito. Patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkasala, pagkat ito ay aming samot hiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen.